Magandang hapon mga bata, ako si Binibini Andy. Ngayon, tatalakayin natin ang aralin na tungkol sa mga nawawalang bahagi. Ngayon, masig tayo ang lahat para sa panalangin. Bago mo po, kunin muna ang mga basura sa ilalim ng upuan at ayusin ang upuan sa tamang hanay. Tawagin ko ang inyong pangalan at sasabihin nyo lang salitang Darna. Adlin, Darna! Anape, Darna! Mark, Dorno! Andres, Darna! tamang-tama. Dito naman tayo sa pamamahala sa loob ng ating silid-aralan. Una, sistema ng kaayusan. So, dapat tayo maging maayos sa ating silid-aralan. May dalawang kahon tayo sa gilid kung saan natin nilalagay ang ating laruan at mga libro. Pangalawa, tiyak na patakaran. Dapat natin respetuhin ang ating mga guro at mag-aaral. Pangatlo, aktibong partisipasyon. Kailangan po ang inyong partisipasyon sa ating mga aktibidad na gagawin. Pang-apat naman ay responsibilidad. Dapat tayo maging responsibilidad sa ating mga gawain at sa ating mga aksyon. Maaari ko bang itanong sa inyo kung ano ang tinatalakay natin kahapon? Color, teacher! Very good, Annalyn! At ating tatalakayin ang mga layunin. Sa loob ng 45 minuto, sa tulong ng mga gawain, ang mga mag-aaral sa Kindergarten 2 ay nakakakuha ng 80% katumpakan. Una, nakakilala sa mga nawawalang larawan o bahagi ng mga bagay. Pangalawa, naibibigay ang tamang pangalan o tawag sa mga nawawalang bahagi sa ipinapakitang larawan. Pangatlo, natutukoy ang pagkakaiba ng isang bagay na kumpleto sa isang bagay na may nawawalang bahagi. At ngayon, magsisimula na tayo sa ating aralin. Handa na ba kayo? Opo! May litrato akong ipapakita sa inyo. Ano ang litratong ito? Upuan po! Upuan o silya. Pakibilang, 1, 2, Dalawa, tatlo, apat. Kung kayo ay mauupo, uupo ba kayo sa ikaapat na silya? Opo, hindi! Correct, hindi. Bakit? Walang Kasi- stick sa kilid! Tama, tayo ay madidisgrasya. Bakit tayo madidisgrasya kapag tayo ay nakaupo sa ikaapat na silya? Kulang ng tiil. Tama, kasi kulang ito ng Paa. paa. Aling silya ang nawawala ng bahagi? Pang-apat. Tama, kung ang sagot nyo ay pang-apat silya, to, tama. Bakit ang pang-apat na silya ang tamang sagot? Dahil siya ay may nawawalang Bahagi. bahagi. Ano nga ulit? Siya ay may nawawalang Bahagi. tama. Paano naman sa pangalawang litrato? Pakibilang, 1, 2, 3, 4. Anong napansin nyo sa mga malita? Walang cross ang isa. Tama, nawala ang Red Cross sa unang malita. Ano ang pumapasok sa isip nyo kapag nakita ninyo ang Red Cross? Ospital. Tama, maaaring ospital at mga gamot. Aling malita ang nawawalang bahagi? Purse. Tama, Anlin. Kung ang sagot nyo ay unang malita, ikaw ay may Good points. good points. Dahil siya ay Nawawala ng may bahagi. nawawalang bahagi. Naiintindihan nyo ba mga bata? Opo. Ngayon magkakaroon tayo ng aktibidad. Kung nakukuha nyo ba talaga ang ating tinatalakay ngayong araw. Kailangan nyo lang ikahon ang mga naiibang larawan sa litratong ito. Nakukuha ba mga bata? Opo. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Pakipasa niyo yung papel sa harapan.
nagagalak ako matapos ang ating aktibidad. Ngayon naman, maaari ko ba kayong tanungin kung paano natin malalaman ang isang bagay na nawawala ng bahagi? Anlin? Kapag ito'y naiiba sa lahat ng larawan. Tama! Ating mga layunin kung nakakamit ba natin ito. Una, nakakilala ang mga nawalang larawan o bahagi ng mga bagay. Thumbs up. Thumbs up. Very good. Pangalawa, naibibigay ang tamang pangalan o tawag sa mga nawawalang bahagi sa ipinapakitang larawan. Thumbs up. Magaling! At sa huli, natutukoy ang pagkakaiba ng isang bagay na kumpleto sa isang bagay na may mawawalang bahagi. Thumbs up. Very good! Ngayon, masin tayo para sa ating panalangin. Paalam at maraming salamat sa pagkikinig at kooperasyon mga bata. Salamat, Binibining Andy.